Good morning po. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung panganay na anak ni Brother Venus at saka po ni Sister Venus. Noon pong in-announce ng Ninang Hiling sa unahan, yung every Sunday magkakaroon ng patotoo. Doon po sa upuan ko, habang pinakikinggan ko po yun, pakiramdam ko sa akin direktang sinasabi ng Ninang Hiling. Pero sa loob-loob ko, sabi ko, wala naman po akong sasabihin. Ano sabihin ko? Hanggang sa nag-start na pong, the following Sunday po, nag-start na magsalita si Ate Grace, and then si Sheila, after nun si Brother Bio, tsaka yung anak niya. And then nung sinamarian na po, at tsaka yung kapatid niya, si Adonai, duwag na naman sa akin na maghanda ako. Pero hindi ko pinapansin, hindi ko binigyan ng, hindi ako nag-pay attention. Kasi sabi ko, wala naman Lord, wala naman po akong sasabihin. Sabi ko, walang kumbaga, yung mga nangyari sa akin, hindi na fresh, matagal na nangyari. Hanggang sa umuwi na po kami noon, Sunday. Pag uwi ko po, nasa bahay na po kami, nagpapahinga na po ako sa kwarto ko. Nag-chat po si Ate Bebe sa chat niya. Pero before po siya mag-chat, nakahiga ako sa kwarto ko. Biglang may nag-flashback sa akin ng mga kasaysayan ko nung bata ako. Ayun po, sabi ko, nangyari pala yun. Yung mga parang pinaalala sa akin. And then nag-chat si Ate Bebe sa akin, tinawag niya yung pangalan ko sa chat. Parang nung nakita ko na may message siya, kinakabahan ako. Sabi ko, nako, ito na yata. Sabi ko, hindi pa ako ready. Sabi ko kung gano'n. And then nag-reply siya, nakita ko. And nung nabasa ko yung chat niya, medyo nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko, naka-save yata ako. And then, na following week na po, nagsalita na si Noah, tsaka po yung si Anna Grace. Narinig ko na naman po na maghanda ako. Sabi ko, maghanda? Hanggang sa nag-worship na po, hindi na po maalis sa akin yung salitang maghanda. And then, nung pag-uwi po namin, Sunday ng hapon, nag-chat na po si Ate Bebe. And yung chat niya, and kami daw nga po yung magpapatotoo ngayong Sunday. Kaya narito po ako ngayon sa inyong harapan. Purihin po muna natin ang Panginoon. Nung bata po ako, natatandaan ko po noon, sa church po ng Bangad kami nakatira. Kasi po noon, katulad po ng sabi ng Ninang Hiling, ang tatay ko po ang missionary sa Bangad. So, sa Bangad po ako nag-start na umattend ng Sunday school. Pagka po Sabado, may practice po kami mga maliliit na mga bata. Kasi pagka po Sunday ng morning, before po magmensahe, kumakanta po kami sa unahan, naghahandog po kami ng awit. So, ganun po ako tinuruan. And then, kapag po may mga panalangin, may mga gawain sa Bangad, sinasama po ako ng parents ko. Tapos, hanggang sa nakauwi po kami dito sa Angono, hingi po ng pagkakataon na bumalik kami sa Angono. Doon po sa Angono, pag uwi namin, doon po kami tumira sa poder ng lola ko. Isang compound po yon na hinati-hati sa magkakapatid ng nanay ko. So, every day, kasama kong lumaki yung mga kapatid, yung mga pinsan ko, mga tito ko, tita ko, ganyan. Pati mga lola't lola ko. Habang lumalaki po, nakita ko yung difference ng pagpapalaki sa akin ng aking magulang. Kung paano na inhiwalay ng Panginoon yung anak ng mga taga-Israel sa mga anak ng taga-Ehipto. Bata po ako maliit, nakatanggap din po ako ng kung paano disiplinahin ng aking magulang. Kung pagdisiplina, kung titignan namin, parang napakahigpit, Bata pa lang po ako maliit, kami pong tatlong magkakapatid, tinuruan po at pinalaki sa aral ng ating Panginoon. Nung bata po ako, naalala ko noon, kapag po yung tito ko, inutusan akong bumili ng sigarilyo, nagalit po ang tatay ko. Sabihin niya sa akin, sa susunod, huwag kang susunod, napag-inutusan ka.
Ang kanya, ayaw niya na matutunan namin yung mga ganong bagay. And then may one time din po na naabutan kami doon sa amin kasi sa ano po, yung mga bata doon. Naging ano na nila, naging habit na nila tuwing bakasyon, yung nagsusugal sila, ganun. One time, naabutan kami ng tatay ko na nando doon sa nakatabi kami ng lola ko, pero hindi naman po kami naglalaro. Nagalitan niya po kami, pinauwi niya kami. And pagdating pa lang po namin doon sa may pinto, nakaready na yung pamalo, napalo po kami. And sabi sa amin, huwag na daw kaming makikita na nakikiumpok sa mga ganong bagay. Simula po noon, yung pong ganong aral, yung ganong turo, simula po noon, kahit po hawak ng cards na ginagamit sa mga sugal, hindi na po kami nag-attempt na hawakan. So, ganun po yung pagkatakot na iniasik ng aming magulang sa amin. Kaya hanggang ngayon po, dala-dala po namin yon, yung banal na takot sa Panginoon. And then, naalala ko pa po noon, bata po akong maliit, ang tatay ko po, lagi siya nagbabasa ng Bible. So, morning, madaling araw pa lang po, nagbabasa na yan. Pag sikat ng araw, tsaka pala siya matatapos, mga 10 a.m. na gano'n. Kalagitnaan na po ng paglalaro ko. Tatawagin po ako niyan. Dati po, ang bahay namin, kubo pa lang. So, dalawa pa lang po kami magkapatid noon. And then, tatawagin niya ako, kahit na naglalaro ako, kahit ano gagawin ko, hindi ako pwedeng umangal, tatawagin niya ako. Sa likod ng bahay po namin, mayroong malaking buko doon. Doon siya nagbabasa ng Bible. And pagkatapos siya magbasa, tatawagin niya ako, mayroon siyang mga verses na ipapabasa sa akin. And then after noon, naalala ko, mananalangin kami, dadalangin niya ako, babahiran niya ako ng langis. Bata po ako maliit noon. And then, naalala ko, ang unang verse na pinabasa niya sa akin is yung Genesis 1:1. Yung nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun po yung unang-unang memory verse na natandaan ko nung bata pa po ako. And then, kapag po Saturday, ganun ulit, atin ulit ako ng practice. Kaya lang sa Angono na po, hindi na sa Bangad. Atin kami ng practice, maliliit na mga bata. And then Sunday school, every Sunday naman po. Marami po ako naging teacher nung Sunday school, halos hindi ko na po maalala, hindi na po, halos yung iba wala na po, si Ate Cindy na lang po yung natira dito. So yun po, sa Sunday school po, every Sunday, bago mag-start yung Sunday school namin, bago magsimula yung teacher namin, nagre-recite kami ng memory verse. Yung mga memory verse na naalala ko noon, favorite memory verse ko, yung Hebrews 6:14, yung surely blessing, I will bless thee, and multiply, I will multiply thee. And then yung Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tsaka po yung 3 John 2. And then yung Psalm 23:1. And po yung laging mga memory verse na every time na i-recite namin, nagko-contest kami ng mga kababata ko dyan sa una, dyan sa may gitna sa harap ng teacher namin. And iyon po hanggang sa mag-aral po ako ng elementary, kapag po mayroong mga tinatanong yung teacher ko na may memory verse, iyon po yung lagi kong mga sineshare dun sa recitation namin. Nung bata po ako, sobrang kulit ko po nung bata ako. So, nung bata ako, ang mga friends ko noon, dati kasi po, ang nanay ko is member po ng Prayer Warrior. So, kapag Wednesday, ang lagi ko makasama, yung mga anak-anak din po ng mga Prayer Warrior, yung anak ni Sister Nilda, si Julien, anak ni Nina Raquel, si DJ, tsaka si Erin, tapos si anak ni apo na Nana Conding, si Lani, at tsaka si Bebe. Kami po yung solid na laging magkakasama noon. Pero madami po kami noon, isang batalyon kami na mga batang maliliit dito. Kapag Saturday, papractice kami, ganon. And then pag Wednesday po, nag-uusap-usap kami, sama tayo ng Wednesday, ganyan, ganon po. Dahil nga po mga prayer warrior yung mga magulang namin, so sasabay kami sa mga magulang namin. 6 p.m. pa lang po, narito na kami sa church noon. Dati po, ang
daan papunta sa prayer warrior dyan po sa gitna. May hagdan po dyan. Diyan pa po umaakit yung mga prayer warrior. So, habang ang mga prayer warrior nananalangin po, no, sina Nana Conbel, sina Ate Nilda, nasa baba po kami, nilalaro kami, takbuhan dito, ganyan. One time, Wednesday po yun, na nagmemasahe si Kuya Boy dito. Nandun po kami sa labas ng mga kaibigan ko, mga kalaro ko. Nagalit po sa akin si Atang Peles dahil yung po mga halaman niya, pinipitas ko. One time, nasaktuhan niya ako na namimitas ng halaman. Nagalit sa akin si Atang. The following Wednesday po, inausap kami ng Nana Conden, sabi sa amin na huwag kaming malikot, huwag kaming magulo, pagka nagmamasayang Kuya Boy, ganyan. Kailangan nakaupo lang kami sa isang tabi. Yun po yung pangaral sa amin ng Nana Conden. And then one time, sabi ng Nana Conden, instead na maglaro kayo, pagka nanalangin kami, manalangin na lang din kayo. Sabi ganun po sa amin. Kaya po noon, after po noon, Wednesday, kapag nananalangin po ang mga prayer warrior, nandito po kami, may blackboard po dito. Sa likuran po ng blackboard, nananalangin po kami. Ganun po. Tapos habang nag-worship yung mga warrior, nag-worship din po kami sa baba. And then, may mga times din na kapag ang mga prayer warrior inuutusan ng Kuya Boy na pumunta sa isang bahay, sa isang lugar, sinasama din kami ng mga nanay namin kapag pwede po. Ayun, ganun. Kami ulit magkaibigan. And then po, yun po yung mga karanasan na naaalala ko sa Panginoon. Hanggang sa teenager na po ako. Nung teenager po ako, naging part na rin po ako ng mga, hindi na po ako Sunday school student, naging teacher na po ako. Isa na po ako sa mga naging teacher sa Sunday school. So yung mga kaibigan ko din po, yun po yung mga kasama ko din na naging teacher. And then at the same time po, choir po, member din po ako ng choir. Diyan po kami nakaupo sa likod din na Ate Bebe. Isang hilera po kami dyan. Kami nakapwesto. And then pag po may pag-akit sa bundok, yun, sumasama din po ako. And sa mga crusade po, nakakasama din po ako. Kasama ko si Nina Raquel dahil sa pagkakabit ng poster. Yun po yung naging bahagi ko. Tapos, after Sunday po, meron kaming hinahayuan sa may Binangonan. Kasama ko po si Nina Raquel at saka po si Ate Hilda. Wala na po si Ate Hilda. Ayun po, siya po yung kasama namin. Every Sunday po ng hapon, pupunta kami ng Binangonan. Meron kami pinupuntang sambahayan doon. Ako po, nakatoka ako sa mga maliliit na bata. And then po, so after po namin mahumayo sa Binangonan, during that time po, mayroong mga may gawain po ang mga taga-Morong kasama si Sister Oklet sa may Binangonan, sa may bilangguan po sa may Binangonan. So after po namin ng hayo, diretso po kami sa may bilangguan sa Binangonan. Attend po kami ng panalangin. Ayun po, yun po yung mga karanasan na hindi ko po makakalimutan mula po noon hanggang ngayon. Tapos po, sa pag-aaral ko naman po, very smooth lang naman po nung elementary ako, medyo okay naman po, napupunan ng Panginoon yung pangangailangan ko. Hindi po, magkaroon man po ng problema, very minimal lang po. Hanggang sa nag-high school po ako. Kung nag-high school po ako, sobrang matindi yung struggle na naranasan ko. Na halos iniyak ko sa Panginoon yun kasi naranasan ko po nung high school ako na oras ng exam, hindi ako nakakapag-take ng exam dahil po noon, ang policy po ng school is no permit, no exam. Sa Angono Private High School po ako nag-aral nung high school. Medyo may kataasan po yung tuition fee doon compare po sa ibang school, sa public school. Ayun po. Pero ganoon pa man, sinikap po ng magulang ko na pag-aralin ako sa magandang eskwelahan. Noon po, hindi ko po na-experience na magbayad ng cash. Lagi po installment yung aking tuition fee. So, pag installment po, every month, kailangan magbayad ka ng tuition fee. So, na-experience ko po yun. Isa ako sa mga estudyante na nakikiusap sa mga teacher,
sasabihin ko, baka pwede payagan mo na ako, teacher, na mag-take ng exam kasi hindi pa ako nakabayad. Yung ibang teacher pumapayag, yung ibang teacher hindi. So pag hindi sila pumayag, nasa bahay lang ako, hindi ako nagte-take ng exam. Dumating ako sa point na namumblema yung teacher ko sa akin kasi wala silang, paano nila kukumpitin yung grade nila sa akin kasi wala akong prelim, wala akong midterm, ganyan. Dahil nga po, hindi ako nakakabayad ng tuition fee. Yun, lagi ko po dinadalangin sa Panginoon yun na punan yung pangangailangan ko, pang tuition fee, ganyan. Na-experience ko din po na, dahil kami magkakapatid, talagang pinusig kami ng magulang namin para makapag-aral. Pero, kaya kahit hindi kami naging katulad ng ibang mga kabataan na maswerte na mayroong mga tita, tito na nalalapitan para tumulong sa kanilang pag-aaral. Kami po wala. Talagang kung meron man kaming mga problema, kami lang talagang pamilya yung nagtutulungan para masolve yung problem. Hanggang sa talagang sa Diyos lang kami umaasa pag kami mga problema kaming nararanasan sa buhay namin. Hanggang sa experience ko din, bigayan na ng clearance, pirmahan na ng clearance. Hindi pa ako nakapapirma ng clearance kasi nga may utang pa ako sa school, hindi pa ako nakakabayad. And then, dumating din ako sa point na nakagraduate na ako ng high school, meron pa ako naiwang isang month ng tuition fee, and nakiusap lang ako sa teacher ko na baka pwede, graduation fee lang yung babayaran ko, and then yung tuition fee, baka pwede sa pagkuha na lang ng class card. And pumayag naman po yung teacher ko, kaya ganun po yung naging cycle ng aking pag-aaral nung high school ako. Pero lahat po yun, pinagtiwala ko sa Panginoon. Lahat yun, binigay ko sa Panginoon. And then, nung nag-college ako, mas malala. Nag-college ako kasi, mas matindig dahil nung college ako, nagbabiyahe na po ako pagpasok. So, hindi katulad nung high school ako, pwede ko lakarin pagpapasok ako kasi malapit lang naman po. Nung college ako, hindi pwede pumasok nang walang baon kasi paano ako makakarating sa school kung wala akong pamasahe. Ganun po. Noon po, pag madaling araw, gigisingin kami ng tatay ko, mananalangin po kami bago siya umalis, pagtitinda ng ice cream. And then, bago siya umalis, tapos na manalangin, babalik na ulit kami sa pagtulog. And then, gigisingin niya po ako pag aalis na siya. Sabihin niya sa akin, hintayin mo ako sa munisipyo ng ganitong oras para bibigyan kita ng baon. Ganun po. Pantanghali po ako noon. So, mga 11 o'clock, ganyan. Pupunta po ako ng munisipyo, nakapang school uniform na po ako. Pag-ikot pa niya, sabihin niya sa akin, wala pa akong benta. Kasi di naman po lingid sa inyo na nagtitinda po ng ice cream mga nabuhay ng tatay ko. So, sabihin niya sa akin, wala akong benta pa. Sabi, saglit lang, hintayin mo ako dyan. Sabi niya ganun. So, iikot siya. Pag-ikot niya, nakabenta siya. Yung napagbenta niya, bibigay niya sa akin para pamasahe ko papasok. Pag bigay niya sa akin, tinanong ko yung kanyang karo na may ilagay niya ng pera, wala nang laman. Napunta na sa akin lahat. Pagtalikod ko po, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, dahil sa akin, nagsasakripisyo yung tatay ko. Sabi ko, pag nagkaroon po ako ng trabaho, tutulungan ko siya. Sabi ko ganon. Tutulungan ko siya sa mga gastos sa araw-araw ng buhay namin. Sinakita ko po yung talagang sobrang, sa Panginoon lang kami umaasa nung bata kami. Sa Kanya lang talaga yung pananampalataya. Hanggang sa, nag-decide po ako mag-working student, kaya lang, yung in-applyan ko, hindi siya tumatanggap ng working student. So, mas pinili ko na lang pong magtrabaho. Nag-decide po ako mag-work, i-give up ko po yung pag-aaral ko. Nung first sahod ko po, nagbibigay ako sa tatay ko. Ayaw niyang tanggapin, sabi niya sa akin, ipunin mo, itago mo yung kinita mo, mag-aral ka ulit. Sabi ko sa kanila lang kasi mas parang nag-enjoy na po ako kasi kumikita na ng pera. Sabi ko pong ganun. Sabi ko, tsaka na lang, magtatrabaho na lang muna ako. And then,
natanggap po ako sa SM Supermarket. Doon po, nag-apply ako as selling clerk po. Pero nung first day ko po doon, pinull out ako ng taga-HR. So, kasama ko yung mga HR, puro mga paperworks po yung ginagawa ko doon. And then, na-endo po ako after 6 months. So, wala na po akong trabaho ulit. Naghanap ako ulit ng work, and then naging dental assistant po ako ng isang dentista. Hanggang sa, dumating po ako sa point na napagod ako. Sabi ko, Panginoon, hanggang ganito na lang ba ako? Sabi ko, ayoko nang magstay sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. Tulungan mo naman ako. Napadalangin nga po ako, katulad nung dalangin ni Jabez sa Panginoon, na humingi siya, na ang sabi niya na, palawakin mo naman ang aking hangganan. Pasaganain mo naman ako. Buhay na buhay po sa akin yun. Lagi ko po yun ang dinadalahan ko sa Panginoon. And then, one time, yung dentista na pinapasukan ko, meron siyang inattend ng seminar. Doon sa seminar na yun, sinama niya ako dyan sa may Ortigas. Si Anthony Pangilinan po yung speaker. Yun yung mga panahon na humihingi ako sa Panginoon. Tatanong ko sa Panginoon na, Panginoon, hanggang dito na lang ba ako? Ayoko magstay sa ganitong buhay. Naging sagot na sa akin po noon, yung narinig ko doon habang nagsishare po nagbibigay po ng mensahe si Anthony Pangilinan before po mag-start yung kanilang business transaction. Nagbigay po siya ng Bible verse. Ang sabi niya, yung binigay niya is yung Jeremiah 29:11. Yung, for I know the plans I have for you. Yun po yung ibinigay ni Anthony Pangilinan. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat kasi sumasagot ka sa dalangin ko. And then after ilang days po, nag-iisip na ako na mag-resign kasi nga sabi ko, hindi ako kontento sa kinikita ko. Kulang lang sa akin lang, kulang pa. Sabi kong ganun. So ang ginawa ko, nagpaalam po ako sa dentista. Sabi ko, mag-resign na po ako. Ang nilison ko sa kanya noon, magpapahinga po muna ako. Pero hindi ko sinabi na maghahanap ako ng bagong work. Hanggang sa pinayagan niya po ako kasi at the same time po noon, mga panahon na yun, yung dentist ng pinagpasukan ko ay mag-a-abroad po. So sabi ko, ganun din naman, mag-a-abroad ka, iiwanan mo ako dito. So pag umalis ka, wala rin na akong work, sabi kong gano'n sa kanya. Kaya unahan na kita, sabi kong gano'n. Kasi close ko naman po yung dentist na yun eh. Kaya pag nakipag-usap, parang magkaibigan lang po kami. And then, after po noon, hanggang sa nag-resign na po ako, naghanap po ako ng mapasukan ko. Nagsimula po ako mangarap. Sabi ko, ang dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, hindi naman ako nakagraduate ng college. Second year college lang po yung natapos ko. Sabi ko, so nahihirapan ako maghanap ng maayos na trabaho. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng magandang trabaho na pangako ko sa'yo na pag nagtrabaho ako, tutulungan ko po yung mga kapatid ko, tutulungan ko yung magulang ko. Ganun po. Yun yung dalahin ko sa Panginoon. Hanggang sa nag-apply po ako sa Ortigas, sa Libis, sa Makati, kung saan po ako nakakarating pag-a-apply. And dati po, ang style po na pag-a-apply ko is old school. Hindi katulad ngayon, online, pwede na. Ako po noon, ang ginagawa ko, nag-walk-in ako. Kasi sabi ko, at least kapag nag-walk-in ako, alam ko na agad kung yung result, kung mag-a-apply, kung pasado ba o hindi. Every time na mag-a-apply po ako, bali 20 resume yung nire-ready ko. So ang goal ko, every time nakaalis akong pag-a-apply, 10 resume, at least 10 resume yung ma-distribute ko sa iba't ibang company. During that time, wala naman akong alam na pupuntahan na company kung saan ako mag-a-apply. So ang ginagawa ko, pupunta ako sa isang lugar, like kunwari sa Ortigas, nasa Emerald ako. Yung lahat ng building sa Emerald, isa-isahin ko yan. Kunwari, ngayong araw na to, nasa Raffles building ako. Pupuntahan ko yan isa-isa. Magtatanong ako doon sa guard. Sasabihin ko doon sa guard, kuya, saan dito yung may applyan? Ganyan. May mga guard na mababait, may mga guard na ayaw magbigay ng info. Pero pag nagbigay sila ng info, ganitong floor, puntahan mo. Ayun po, pag nakapunta na ako doon, hindi po agad ako gagamit ng elevator pag bumaba ako. Kasi mahuhuli ako kasi bawal po yun, nagpo-floor to floor ka. So gagawin ko, daan ako ng fire exit, doon ako dadaan and para makapunta sa susunod na floor. And then sisilipin ko yung mga offices, kung may mga
hiring po doon. Pag meron at pwede ako, magbibigay ako ng resume. Ganun po yung ginagawa kong pag-apply noon. Hanggang sa apply, one time may nagsabi sa akin, bakit hindi mo itry mag-apply sa BPO company? BPO po is call center. So sabi ko, sige, saan ba yon? Kasi wala naman akong idea kung ano doon. Bigay ka lang ng resume, pa-interview ka lang, ganyan. Sabi ko, sige po. So, tinry ko po yun, nag-apply po ako. First apply ko po, bagsak. Kasi, and then second apply, bagsak pa rin. Sabi ko, kasi may mga na-encounter ako mga question, out of the box question na kung titingnan ko, parang ano kinalaman nung tanong na yun sa ina-applyan kong trabaho? Like, kunwari po, may mga question ako na-encounter, how would you describe your favorite color to a blind man? As why do you think there is a hole in a donut? Mga ganun pong question. And how would you sell an ice cream to an Eskimo? Sabi ko, ano naman kinalaman? Sa loob-loob ko naman, ano naman kinalaman nung sa pag-a-apply ko ng trabaho? Gusto ko lang naman mag-apply ng trabaho. Sa loob-loob ko lang po yun. Hanggang sa kaka-apply ko po, medyo tapagod na rin ako, napapadalangin po ako sa Panginoon. Doon po sa may Union Bank sa Ortigas. Lalakad po ako noon, tanghalian ng araw. Dumalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako. Sabi ko, napapagod na po ako. Anday ko ng pinasahan ng resume. Walang tumatawag. Sabi kong ganun. Gusto ko nang magtrabaho. Nahihiya na rin po ako kasi tambay ako, wala akong ginagawa. Ganon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko magtrabaho. Sabi ko, bigyan mo ako ng trabaho na magagamit mo para makapaghasik ako ng binhi sa'yo. Ganon. And pangako ko po sa'yo na kapag nakapagtrabaho ako, sabi kong ganon, tutulungan ko yung mga kapatid ko, tutulungan ko yung mga magulang ko. Yun po yung naging panata ko sa Panginoon. During that time, ang mga mensahe po dito na like ko naririnig, yung tungkol sa vow, yung sa Ecclesiastes po yun Ecclesiastes 5:4, na sabi ng Kuya Boy, na kapag ikaw ay may hinihingi sa Panginoon at tingin mo na napaka-imposible, yung dalangin mo, samahan mo ng panata. Pero siguraduhin mo na kapag ikaw ay nanata, tutuparin mo sapagkat hindi siya nalulugod sa mga taong hindi marunong tupad sa panata. Yun po yung naging salita na hinawakan ko noon habang nag-a-apply po ako. And then, one time, kaka-apply ko po, merong tumawag sa akin, may naawa. May tumanggap sa akin sa pagtatrabaho. Tinawagan ako, and then sabi niya, pumunta daw ako ng ganitong araw sa ganitong office. So, pinintahan ko po yun. Sa BPO po kasi, nung unang pag-apply ko, na-culture shock po ako kasi yung mga tao doon, pagpasok mo pala, nag-i-Englishan na. Guard pa lang po, pag kinakausap, kasimpleng usapan, English na po yung mga sinasabi. So, na-culture shock po ako noon. So, may tumawag po sa akin na BPO company po. Apply po ako doon. Though Englishan po yung mga conversation namin, pero smooth lang naman po. Hindi po ako na-intimidate doon sa nag-i-interview sa akin, unlike sa mga previous company na sinimulan kong applyan. Hanggang sa, sabi sa akin nung sa recruitment, sabi niya, sige, hintayin mo, balik ka ng alas 7. Kasi sa BPO po, usually 7, ang applyan is gabi. Dahil ang operation po nila, hindi po naka-base dito sa Philippines, sa ibang bansa po. So, yun po. So, sabi niya, balik ka ng 7 p.m. kasi usually, yung operation is nag-start ng 8 o'clock onwards. Sabi ko, sige po. So, sabi niya, manager na yung mag-i-interview sa'yo for final interview. Kaya nung pumasok, nung hinintay ko po, 7 p.m., alas 5 pa lang po noon. So, naggala-gala po muna ako nun sa Mega Mall. Ikot-ikot. Bumalik na lang po ako ng 6:30 ng gabi sa Ortigas. Pagbalik ko po, nandun na madami nang nag-a-apply kasi nung ako pa lang, nung 4 p.m., pumunta ako. Walang tao, ako lang. Pero nung bumalik ako, madami ng tao sa lobby, mga aplikante rin. And then, sabi sa akin nung recruitment, hintayin mo yung manager, dadating na. Hanggang sa dumating na po yung manager, in-interview na po ako. Smooth lang po yung interview, kahit na English-Englishan, medyo sa biyaya po ng Panginoon, naitawid ko po yung interview. Hanggang sa sabi sa akin ng manager,
hintayin mo yung schedule ng training mo. Pero bago yon, kakausapin daw po ako ng may-ari, Amerikano po yung may-ari ng BPO. Sabi ko, sige po, hanggang sa 3 oras, 4 na oras ako naghintay ng result nung application ko. Sabi sa akin nung recruitment, tumawag yung Amerikano, hindi daw makakapunta. So, tsaka mo na lang siya i-meet and greet kapag nag-work ka na. Sabi niyang ganon. Pero ngayon, bibigyan ka na ng schedule ng training mo, balik ka ng ganitong araw, ganon. So, yun po, hanggang sa nag-start na po akong mag-work doon, 3 months pa lang, alam ko na ina-inform na ako ng manager ko na mariregular ako. Kaya nung na-inform ako na mariregular na ako, isa-isa ko na pong binalikan yung vow ko sa Panginoon habang humihingi ako ng dalangin. Habang humihingi ako ng work, binalikan ko po yung lahat ng panata ko sa Kanya. And then, nagsimula po akong isa-isahin to pa rin yun. Kinausap po yung kapatid ko, sabi ko, mag-inquire ka na sa school mo para makapag-enroll ka na. Sabi ko, pero kasi na ngayon, kalagitnaan na ng June, so baka second sem ka na lang mag-aral. Pero mag-inquire ka na rin. Pagdating namin doon, hanggang sa nag-inquire kami, and ongoing pa yung enrollment. So kaya po nakapag-enroll din siya. And then lahat ng mga kailangan niya, school uniform, lahat po, tinulungan po ako ng Panginoon para ma-provide yon. And pinagpasalamat ko po sa Panginoon dahil simula po, nung magsimula siyang mag-aral hanggang sa matapos siya, nandun po yung pag-alalay sa akin ng Panginoon. Tinulungan niya po ako na maging instrumento para makatapos siya ng pag-aaral. And then, hanggang sa na-regular na po ako. Nung na-regular po ako sa work, ang aking pong nagsimula po akong mangarap. Nagsimula akong planuhin yung mga natitirang months para for that year. Kasi na-regular po ako is October. So, meron pa ako November, December na natitira. Pinlano ko po isa-isa yun. That time po, ang naririnig ko mensahe dito ng Kuya Boy is yung mag-open ng bank account. Ganyan. So, yung pong narinig ko yun, pinlano ko po kailan ako mag-open ng bank account hanggang sa kada po tasahod ako sa trabaho, nag-save po ako kahit magkano. At least meron ako ma-save, ganyan. Tapos, nagsimula na rin po akong mangarap na magkaroon ng bahay. Though meron kaming inuwi ang bahay sa Angono, pero hindi naman po sa amin. Hindi ko masasabing sa amin kasi hindi pa sa amin nakapangalan yung title, sa lola ko pa rin. At saka sabi ko ayoko doon. Mas gusto ko na may ibang bahay kami, na kami-kami lang, ayoko na mahawa sa mga, yung ginagawa ng mga relatives namin dahil hindi naman po sila nakakilala sa Panginoon. So gusto ko, kami-kami na lang, ganun po. Kaya sabi ko, nangarap po ako na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Pero noon, nung nag-start akong humakbang sa Panginoon, nagkaroon po ako humarap ako ulit sa matinding problema ng buhay ko. Yung pong pinsan ko, nagkaroon po kami dahil po sama-sama kami doon sa bahay ng mga lola ko. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Nagkasagutan kami, nagkapalitan ng hindi magandang salita po. And siyempre ako, dahil that time po, parang medyo nakarinig ako ng hindi magandang salita and sumagot ako dahil pakiramdam ko kasi parang natatapakan mo yung pagkatao namin sa mga sinabi niya. Hindi ko po yun matanggap. Kaya sumagot ako, nagbalik ako ng salita sa kanya. And nagsumbong siya sa tita ko. Yung tita ko po na yun, katrabaho sa Angono Trial Court dyan sa munisipyo. So, naging habit niya yung kapag merong silang nakakaaway, dinidemanda niya yung mga nakakaaway niya. So, ako po, dahil nagkasagutan kami ng pinsan ko, dinimanda niya ako. 5 kaso yung binigay niya sa akin na kaso. And i-file niya yun sa iba't ibang trial court. Meron sa Kapitolyo, dyan sa may Pasig, meron sa Pasig City Hall, meron sa Tikling, and meron sa Binangonan. That time po, kami pa lang po pamilya yung nakakaalam doon sa nangyari. Hindi po namin sinasabi dito sa church. And
tahimik po namin sinusubukan na isolve yung problem sa tulong po ng Panginoon. Hanggang sa stress po ako ng malala kasi nag-work ako ng gabi and then morning, paglabas ko ng work, diretso ako sa lugar kung saan kami maghihiring. Na-stress ako kasi ang ginawa sa akin nung tita ko na yon, siniraan niya ako ng malala. Nagbabahay-bahay siya doon sa lugar namin, sa may Angono. Lahat po ng kapitbahay namin, pinuntahan niya. Siniraan po niya, sinisiraan niya po ako. And pinamalita po niya doon na makukulong daw po ako. Yun daw pong, yun po, na makukulong daw po ako, ganon. Hanggang sa, yun po yung naging balita doon sa amin sa Angono. And then, dinalahin ko po yun sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako. Ang naging sagot po sa akin ng Panginoon noon, naririnig ko lagi na mensahe ng Sister Ocklet dito, yung stand still and see the salvation of the Lord. And then yung I will be an enemy to your enemy, an adversary to your adversaries. Yun po yung salitang pinakahawakan ko noon hanggang sa kinausap ako ng tatay ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, magbigay kayo ng seed kasi para matapos na yung kaso mo. Ganyan. Hanggang sabi, nagbigay po ako ng seed and then kinausap po ng Kuya Boy yung tatay ko kung ano daw po yung naging problema ko. So, sinabi po namin sa Kuya Boy, hanggang sa meron siyang pinalapitan sa amin na tao para makatulong sa akin. And then, after po yun, after hearing, ganyan, naging clear po ako doon sa lahat ng kaso. Binasura po ng korte yung lahat, yung 5 kaso na ikinaso sa akin. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na may tumulong po sa amin na umalis doon sa bahay sa Angono kasi nga po dahil noon mga panahon na yon kami ay ginugulo ng mga mag-anak namin nanay ko. So lumipat po kami ng bahay diyan po sa Barrio Road and after po nung kaso ko, after po nung mga nangyari, doon po ako nagsimulang mangarap ulit na ituloy yung pangarap ko ng pagkuha ng bahay. So yun po, nag-start na po akong magtingin-tingin ng mga flyers, na magtanong, mag-inquire para po makakuha ko makapag-inquire sa pagkuha ng bahay. So yun, lahat po ng flyers na na-receive ko, tinatago ko po yun, yadalahin ko sa Panginoon na samahan niya ako doon sa pangarap ko para matupad. Ganun po yung makikipag-usap ko sa Panginoon. Hanggang sa, lagi po kami nare-review ko ng Kuya Boy dito. Lagi kami sinasabi, nakikitira, ganyan. Pagka po nanalangin kami, yung tatay ko, umiiyak yan sa Panginoon dahil doon sa review. Pero never ko po siya narinig na nagsalita, nagbalik ng anumang salita. And ganun po kami tinuruan na aking magulang. Na kahit na yung marinig namin na review na salita, tumahimik lang kami. At hanggang ngayon po, dala-dala namin yung pangaral na yun sa amin. At hanggang sa, nag-start po ako maghanap ng bahay. Nakausap ko si Ninang Ali. Sabi ko sa kanya, Ninang, hanapan mo ko ng bahay, ganyan. Para hanggang siya po yung naging ginamit para makakuha ko ng bahay. And then nilakad ko po yun sa Pag-ibig. Lahat po ng process, very smooth po. Lahat ng lalapitan ko. Kung may magkaroon man ng problem, nandun po yung pagsagot ng Panginoon. Maging sa pagkuha ko po ng PDC, yung checking account. Nagkaroon ako naman ng problem doon, pero nakita ko yung pag-alalay ng Panginoon sa akin. Na kahit makikita ko napaka-imposible, pero yung pag-alalay ng Panginoon sa akin, nandoon na tinulungan niya ako. Kaya po hanggang ngayon, yung bahay na po na yun ay nasa amin po at doon po kami nakatira. Kaya punupuri ko po, pinapasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga mabuting bagay na ginawa niya sa akin. Bagamat maraming pagsubok, maraming pagbagsak, pero nandoon na hindi niya ako pinabayaan at itinayo niya akong matatag. Kaya purihin po ang Panginoon. Napakahalaga ng karanasan. Ang karanasan ay hindi pwedeng bilhin na salapi. Treasure your experience. Ang nakita ko at pinihintay ko sa kanya yung kung paano sila nagkabahay. Hindi ko alam yung sa trial court ninyo. Magaling, matapang.
umaharap. Ang aking nakita dito, mga kapatid, simula sa pagkabata, hanggang siya ay magdalagat hanggang ngayon, lagi siya sa presensya ng Panginoon. At ang mahalaga rin, hindi siya sumuko anumang unang problema naman sa buhay. Kita ko kung paano ang daddy niya ay laging nare-rebuke para sila'y magkaroon ng bahay. Ayaw ni Brother Boy na sila'y nakikita na lamang sa ibang bahay. Ang nais si Brother Boy, magkaroon sila ng sariling bahay. Kaya yun ang hinihintay ko sa kanya kung paano sila nagkaroon ng bahay. Kaya yung meron o yung wala ay laging magkakaroon. Basta nakabit ka, kataas-taas ang Diyos na nagmimeri ng langit ng lupa, naglilitas sa atin sa may ating away. Yun ang naranasan na yung mga kapatid. Kaya nga, yung pagsusumikhay sa buhay at kasama mo ang Panginoon, didinggin ka ng Panginoon. Kaya minsan pa, salamat sa Panginoon, buhat sa wala, nagkaroon sila. Hindi lang hanap buhay, hindi lang ang pangkaraniwang takbo ng buhay, hindi lang ang bahay, kundi yung napakalaga, ang presensya ng Diyos. Laging naroon tayo lahat. Purihin ang Panginoon. Let Evangeline, siya pa din. Hindi na. Next time na siguro. Hindi? Isa pa ba? Isa pa ba? Ready pa? O, come. Priscilla ba? Evangeline. Ba, ebanghelista ito. Manda kayo, ebanghelista ang mga magkasalita. Good morning po sa inyong lahat. Sa totoo lang po, hindi ako sanay magsalita sa harap ng gantong kadami. Kaya po nung nakaraang linggo po ng hapon, nung malaman ko na kaming dalawa yung magpapatotoo, namudla po ako, tsaka nandamig yung paat kamay ko. Kasi nga po, naisip ko pa lang na tumayo dito, nanginginig na ako. Kaya yun po, nagtanong ako sa Panginoon, sabi ko, bakit ako? Ano po yung sasabihin ko? So doon, pinaalala niya sa akin yung naging karanasan ko po nung high school ako, tsaka po nung college. Bali, sisimulan ko po yung share ko sa inyo sa Hebrew 11:1, na doon sinasabi, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So nung high school po ako, nasabi niya po na hindi naman po kami nabuhay sa karangyaan. So, nandun yung struggle sa pagpapaaral sa amin namin mga magulang kasi po, ang hanap buhay lang po nila, yun nga sinabi niya, yung titinda po ng ice cream ang father ko. At doon, alam ko na mahirap para sa kanila na pag-aralin kami sabay-sabay, lalo na po private school. At ang pinagpapasalamat ko lang po na kahit ganun po yung buhay namin, hindi kami pinag-aral sa public. Doon, nung totoo yun, kada po exam, meron binabayaran, ang prelim, midterm, tsaka po yung final. So, nung time na yun, alam ko nga po na hindi ganun kadali para sa kanila pag-aralin kami, kasi by faith lang po talaga yung pagpapaaral sa amin. Kasi po, kung titignan nyo sa natural, hindi naman po sapat o hindi malaki yung kinikita nila para pag-aralin kami sa private school. At natatandaan ko po noon, kada magbabayad po ng exam, tinatanong po ng teacher namin kung sino pa yung hindi bayad. So, mga klase ko po nagtaas and isa po ako sa hindi bayad. Nagulat na lang po ako isang beses, pinatawag ako sa registrar's office. At doon pagpunta ko, kinausap ako ng school registrar. At ang sabi po sa akin na isa daw po ako sa napili para maging scholar ng school. So, pagbutihin ko lang daw po yung pag-aaral ko, i-maintain ko yung grade ko, at sila na po yung bahala sa tuition ko hanggang 4th year. So, nandun po yung kagalakan ko kasi sabi ko, mabawasan yung gastos ng magulang ko sa pagpapaaral sa aming tatlo. Kaya po nung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na
kami nakasama sa tawag na ito sa Pastor Boy. Dahil kung tunay po na kung wala kami rito, maaaring hindi namin alam yung sa pananampalataya. At nung college naman po ako, totoo po yun, yung ate ko nagpaaral sa akin. Siya po yung ginamit ng Panginoong instrumento para po mapunan yung lahat ng aking pangailangan. At nung college ako, natatandaan ko noon, nagkaroon ako ng struggle sa aking PE subject. Kasi ang PE po namin noon, swimming tsaka volleyball. Hindi po ako marunong lumangoy at hindi rin po ako marunong mag-volleyball. So, kasi bata ako, halos nakagasnan ko lang pong laro, mga Chinese garter, gano'n. So, yun lang po yung alam kong laruin. Kaya nung natatandaan ko, 2 buong SEM ng PE namin, hindi ko po talaga pinasukan. Parang 2 beses lang po. Isang lecture, tsaka isang araw ng practicum. So, kung titingnan po sa natural, imposible po na pumasa ako dun sa subject na yun kasi po, hindi nga po ako nagpapasok. Kaya nung time na pag nakakasalubong ko yung professor ko sa campus, ang bati po niya lagi sa akin, Bautista, wala ka na naman practicum. So lagi pong ganun hanggang sa nakabisa ko na, kaya tuwing makakasalubong ko siya, inuunahan ko na po siya. Sabi ko, ma'am, wala na naman po akong practicum. Sorry, hindi ko po kasi talaga kaya yung subject nyo. Sabi ko pong ganun. Tapos, doon dumalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, kung tulungan niya ako, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya yung PE namin. Although, ano lang naman po, minor subject lang naman po. Pero hindi ko po talaga kaya. Kung kalooban mo na makapagtapos ako ng pag-aaral, ipasa mo ako. Kahit po, alam ko sa sarili ko, imposible yun kasi hindi naman nga po ako pumapasok. At doon, nung kuhaan na po nung card namin, una ko pong hinanap yung card ko sa PE. Gusto ko po kasing makita yung outcome kung ano po yung grade na binigay sa akin, kung pinasaba ko kahit paano or talagang binagsak ako. So nung salamat po sa Panginoon dahil nung nakita ko yung grade ko, hindi po niya ako binagsak. On the contrary, ang binigay po niya sa akin, 1. Kaya nung makita ng mga kaklase ko yung grade ko, kahit sila po namangha kasi mas mataas pa po ako sa kanila, hindi nga po ako pumasok. Kaya yun, purihin po yung Panginoon sa kabutihan niya, hindi niya ako pinabayaan. At nung time na nagdahanap na po, nung 3rd year na po ako, hanggang mag-4th year, doon marami na rin pong, alam ko po sa sarili ko na yun na yung pinakamahirap na part kasi doon po yung magdidepend ka sa thesis, maghahanap ka ng pag-OJT-han, at magkukompleto ng mga requirements. So, nung natatandaan ko po noon, nung time na maghahanap na ako ng pag-OJT-han, ang first and last choice ko po noon sa Panasonic kasi po mas malapit. Kasi naisip ko po kung maglalayo ako, baka po mahirapan ako kasi limited na po yung time para makapag-assert ng OJT. Kasi ang kailangan po naming bunuin noon, 600 hours. So doon, nag-try po kami sa Panasonic, kasama ko yung kaklase ko. Pagpunta namin doon, nag-iwan lang kami ng resume doon sa guard. At sabi po niya, antayin na lang yung tawag ng HR. So lumipas po yung isang araw, wala pong feedback. Tinanong ko yung classmate ko, sabi ko, tinawagan ka ba ng HR? Sabi niya, hindi pa daw po. So doon, inaya ko siya ulit. Punta kami dun sa Panasonic ulit. Ganun pa din po, guard pa din po yung nakausap namin. At sabi, tatawagan na lang daw po kami. Hindi po ako makapayag kasi nga po, naghahabol na kami ng oras. So ang ginawa ko po, kinuha ko na lang po yung number ng HR. Sabi ko sa guard, ako na lang po yung tatawag para mag-follow up. Tapos, habang kami po ay papalabas na ng compound, tumungo po ako, dumalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Back-upan mo po yung aking application. Bigyan mo po ng progress. Back-upan mo po yung resume ko at bigyan mo po ng progress yung application. So pagtingala ko po, merong jeep na dumaan dun sa harapan namin at nakalagay po doon o nakasulat doon, God's will. So nandun yung kapayapaan sa kalooban ko. At bago kami umuwi po noon, nagaya yung kasama ko sa SM Taytay. Pagdating namin doon, nagpalamig lang, nag-ikot, ganyan, nagtanggal lang po ng stress. Tapos bago po kami umuwi, doon sa may exit gate po ng mall, merong phone booth. May lalaking nakatayo, nagte-text siya.
So, sabi ko dun sa kasama ko, wait lang, tawag muna tayo sa HR, follow up tayo. Tapos po nun, habang nag-aantay ako na may sasagot dun sa telepono, pinag-uusapan namin yung tungkol dun sa aming OJT. Tapos, hindi ko alam na yung lalaking nasa gilid, nakikinig po pala sa amin, at nakisabat po siya sa usapan. Sabi niya sa amin, mag-OJT kayo sa Panasonic. Tinanong niya kaming ganun. So, sabi po namin, opo. Tapos tinanong niya kung ano yung status. Sabi ko, wala pa pong feedback yung HR, hindi pa kami tinatawagan. At ang sabi po nung guard, kailangan daw po may backer or may kakilala man lang sa loob para ma-entertain kami. So hindi ko alam na yung lalaking yun ang gagamit ng instrumento ng Panginoon para makapasok kami sa Panasonic. Tumawag siya dun sa, meron siyang tinawagan sa cellphone niya at narinig ko sabi niya, pare, meron akong pamangkin, mag-OJT sa Panasonic, baka pwede mong lakarin sa HR. So doon, pagkatapos sila mag-usap, ang sabi po sa amin ng lalaki, sige, bukas punta kayong Panasonic, hanapin mo si Robert. So pagpunta namin dun sa HR, hinanap namin po yung Robert na sinabi niya na merong katungkulan sa FG department. So hinanap namin siya, pagpunta namin, pinapunta kami ng HR. At doon, pagdating namin ng HR, nakaready na po lahat ng kailangan namin para makapag-start ng OJT. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tunay na gumagawa siya ng paraan para sa atin, na lagi siyang may sagot sa lahat ng ating mga dalangin. At nung time na kailangan na po magkumpleto ng requirements, naroon may mga struggle pa din po kasi yung iba hindi po pumipirma, ayaw pirmahan. So ang dumating po sa akin noon, I will not take no for an answer, na una kong narinig sa Pastor Boy sa kanyang mensahe. So in-apply ko po yun. Nung time na nandun kami sa labas ng Dean's office, inaantay namin siya kasi sabi po nung isang doon, nasa labas daw po at merong inatin ng meeting, parang ganon. So pagdating niya, parang mainit yung ulo niya, di nag-antay kami ng ilang minuto para po makapasok kasi po baka inisip namin, baka pagalitan kami, ganon. Pero hindi ko na po pinansin yun, wala na po akong pakialam kung magalit siya sa akin o sa amin. Basta ang sa akin po, makapagpapirma ako ng araw na yun. Kasi nga po, nag-ahabol na kami ng oras. So, ang ginawa ko po, kahit mainit yung ulo niya, pumasok ako sa office niya, at doon, nakipag-negotiate ako, sabi ko, ma'am, magpapapirma lang po ako ng clearance kasi limited na po yung time namin, kailangan na po namin makompleto, ganyan. Noon, ayaw po niyang pumayag. Pero sabi ko, Panginoon, di ba sinabi ng Pastor Boy na yung I will take no for an answer. So, in-apply ko yun. Sabi ko, ma'am, sige na. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi po kayo pumipirma. Sabi ko, I will not take no for an answer. Sabi ko ganun. So yun, nakulitan siguro siya. Pumirma naman po kaagad. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakagraduate ako on time nang wala na ako masyadong pinoblema. Kaya yun po. To God be all the glory. Kaso lang. Pero, minasabi ko naman, yun lang, pagka kayo dalawa magpadodo, huwag kayong matatakot. I will not take no for an answer. Ang galing ng sagot niya, pirma yung kanyang nilapitan. Tama ba? Kaya wag kayo basta give up. Pag meron kayo ninanais, hulihin niyo yung susi na itinuturo dito. Ulit, ano yung susi? I will not take no for an answer. Pwede ba ulitin ko? Natin lahat. Sabihin natin lahat, I will not take no for an answer. Rin ang Panginoon. Isa pa, God can make a way where there seems to be no way. Ikaw, God will make a way where there seems to be no way. pwede ba kami lahat? Tayo lahat, God can make a way where there seems to be no way. Isa pa, pagtatanggal ko na ng konti ang Angono Private High School. Puro kayo hinihigpitan sa examination. Alam mo kayo, isa ako doon. Alam niyo ba kung bakit wala kami sisweldohin? Kaya ang sweldo namin nung una, cash advance.
Parang Miracle Academy. Hanggang 500 pesos na lang isang buwan namin dito. Puro ano ba tawag natin doon, Ate Bebe? Ha? Pagka hindi nakikpitch pandingil, wala kami susweldohin. Baba, nagbayad na unti-unti. Yun pa simula nun. Hahati-hatiin sa amin yung bayad ninyo. Cash advance ang tawag. Pag nakapaningil na ng gusto, tsaka lang kami sumisweldo ng tama. Eh, sa ating eskwelahan, iba tayo eh. Astig. Ano astig? Matigas, matataag. Hanggang wala nang nagbabayad ng tuition fee. Hanggang nagpahinga na kami. Pero, ang daming lumabas, may mga doktor, may abogada, may mga ano ba, engineer, may arkitekto, puro ang kanilang original na pinag-aaralan dito, ang Miracle Academy. Ang sa amin ng Brother Boy. Kaya hindi kami makapagpagawa ng eskwelahan. Doon yung pag-aaralan yung mga anak kung saan tumatayo ang presensya ng Panginoon. Ho! Hallelujah!